Paninindigan at dedikasyon? Sa madaling salita, paninindigan at dedikasyon sa kasunduan, hindi ba? Tama yun. Malaking bagay ang matatag na pag-iisip sa pagkontrol ng Nen. Ha? Kapag matatag ang pag-iisip, mas malakas ang Nen. Subalit malaking peligrong naghihintay sa sino man na magbalak na gumamit nito. Gumawa ako ng kasunduan. Kapag may sinalakay akong hindi taga-spider, tatapusin ko ang aking buhay. Sa puso ko nakasaksak ang patalim ng Nen. Ang aking kakayahan ay produkto ng aking galit para sa spider. Hindi ito umuubra sa mga hindi kasapi ng spider. Sa inyo ko lamang ito sinabi. Huwag niyo itong ipagkakalat. Bakit? Bakit mo sinabi sa amin? Ang mga bagay-bagay na ito! Kiluwa! Ha? Oo nga. Bakit nga ba? Nawala yata ang konsentrasyon ko kasi patay na yung pinuno. Delikadong ginawa mo! May buhay pa sa kanila eh! Sa mga nakaligtas, merong nakakabasa ng mga alaala. May kakayahan siyang basahin ng mga alaala sa pamamagitan ng paghipo sa tao. Kahit labas sa kalooban natin, kaya niyang gawin to sa atin. Wala tayong magagawa. Kapag nagawa niya to, madedehado si Kurapika. Paano na tayo pag nangyari yun? Ano ibig sabihin nito? Bakit tayo atras? Huwag ka na magtanong. Aalis tayo ngayong gabi. Kukunin natin ang lahat ng kayamanan ngayong araw. Hanggang dun lang. Hindi lang. Buhay pa ang taong yon. Paninindigan mo talaga, no? Oo, tama ka dyan. Hanggang hindi ko na ipaghihiganti si Uvo, hindi ako aatras hanggat hindi ko pa siya nahahanap at ililigpit. Tama na, Nobunaga. Tumigil ka na. Sumunod ka sa pinuno. Bakit, Franklin? Asal pinuno ba yung ginagawa ni Kororo? Parang mali eh. Kumpisa, ginusto ko lamang. Ay sagot sa aking mga katanungan. Nung panahon na yun, di namin alam na si Kurapika pala yung tinutukoy ni Nobunaga. Dahil hindi pa nailahad nun. Basta hindi natin sila susugurin, walang problema. Hindi naman nila alam ang kaugnayan mo kay Kurapika, di ba? Walang problema yun. Tama yun! Meron na kaming napagkasunduan ni Hisoka. Anong sabi mo? Kanino kay Hisoka? Taga-spider siya, hindi ba? Oo, alam niya ang totoo tungkol sa akin, kaya hindi ito may iiwasan. May napagkasunduan kami, pero di ko na alam kung paano siya kikilos dahil patay na yung target niya, kaya kailangan mag-ingat. Kinuha ko ito sa isang babae na may kakayahan na manghula. Lahat sa mga hula niya ay nagkatotoo. Sa buwan na ito, linggo-linggo lumilitaw ang mga hula sa iyo. Nobunaga, ano bang nakasulat? Ang sabi dito, sa susunod na linggo, 5 taong mamamatay. Isang importanteng parte ng kalendaryo ang mawawala at ipagluluksa ito ng mga natitirang buwan. Ang Enero na hindi kasali ay patuloy na pupuksain ng anino ng Nobyembre. Mamamatay ang krisantemo kasama ang mga dahon nito at mahuhulog sa lupa. Katabi ang mga pulang mata na may bahid ng dugo. Ngunit hindi pa rin titigil ang spider. Kahit na kalahati na lang naiiwan sa mga paa nito, tayo bang tinutukoy dito? Anong ibig sabihin ng kalahati? Di ba pang mamamatay sa atin bukod kay Uvo? Yung hula sa akin ay di masyadong naiiba sa hula sa iyo. Kung pahuhulaan natin yung ibang mga miyembro, malamang parehas din ang kalalabasan sa kanila. May isa pa akong napansin. Kaparehas ng bilang ng mga miyembro natin ang mga buwan sa kalendaryo. Panlabing isang buwan ng Nobyembre, numero ni Uvo yon. Setyembre naman ang krisantemo at pangwalo ang dahon. Paano yung pulang mata? Wala naman sa atin may pulang mata. Malamang yun yung pakialamerong nakakadena. Pulang mata. Naaalala ko na. May tribong namumula mga mata, hindi ba? Ibig sabihin may nakaligtas. Ibig sabihin ba mamamatay din siya? Hindi natin masabi. Ang sabi lang nasa lupa ito at may bahid ng dugo.
Ano, Nobunaga? Naiintindihan mo na ba? Kapag pinilit natin kalabanin yung nakakadena, kalahati sa atin ang malalagas. Wala akong pakialam. Alam mo naman na kahit alin sa ating dalawa ay madaling palitan. Pero madalang ang mga katulad ni Shizuku at Pakunoda. Hindi sila pwedeng mawala sa atin. Unang Sabado ng Setyembre ngayon. Kung makakabalik tayo ngayon sa ating kuta, malabo na magbanggaan tayo nung nakakadena sa susunod na linggo. Maaagapan natin ang hula. At sa ganon, hindi ito magkakatotoo. Yun ang maganda sa kakayahang manghula. Nagbibigay pa ng pagkakataon na makaiwas. Kung lilisan tayo at iiwas sa pakikipaglaban sa nakakadena, hindi magkakatotoo ang hula. Kayo ni Uva ang aming purong lakas. Sasakripisyo niyo ang inyong buhay. Siguro naman, alam mo ito bago ka pa sumali sa grupo, hindi ba? Oo. Shizuku, Pakunoda, Chalnak. Silang tatlo naman ang taga-kolekta ng impormasyon. Hindi tayo magtatagumpay kung wala sila. Maliwanag? Ang maging animoy pananggana o protekta sa kanilang mga buhay ang tungkulin mo. Kung may problema ka sa tungkulin mo, sabihin mo ng maaga pa para hindi mabulilya sa plano. Anong masasabi mo? Wala. Anong gagawin natin? Hanapin na natin sila. Ngayon alam na natin ang lihim ni Kurapika. Mas makakasama kung wala tayong gagawin. Kung kikilos man tayo, ngayon na ang panahon para gawin yon. Tama yan. Talagang delikado ang lagay ko sa babaeng yun. Pero dahil patay na nga ang pinuno nila, katulad ng sinabi nitong Sigon, pagtutuunan ko ng pansin ang pagbawi sa mga pulang mata ng mga katribo ko. Teke, ang mga bangkay. Kurapika? Bakit? Anong problema, Kurapika? Teka nga muna! Saan ka ba pupunta? Si Hisoka! Siya nag-text sa'yo, di ba? Oo. Ano bang tinext niya sa'yo? Ang bangkay ng spider. Teke daw. Anong sabi mo? Paano nangyari yun? Balita ko, merong isa sa kanila na may kakayahan para gawin yun. Oo nga! Makakagawa siya ng kopya ng sarili niya gamit ang nin! Ganun na. May kakayahan nga pala ang isa sa kanila na lumikha. Asal! Napakabagal ko naman! Bakit hindi ko agad naisip? Hello? Kurapika, mo! Senritsu, bakit? Tumigil na ang komunidad sa paghahanap sa mga natitirang miyembro ng Redan. Balita ko nalaman nila na galing ang mga yun sa bayan ng mga bulalakaw. At saka, sinabi ng 10 nakataas ng pinuno na hindi nila raw labanan. Kurapika, nasaan ka ba ngayon? Teka lang, tatawag ako. Kurapika, sino yung tumawag? Kasama ko sa misyon. Sumuko na raw ang komunidad sa paghahanap sa mga natitirang miyembro ng Spider. Mukhang itinigil na rin nila ang lahat ng pabuya sa makakahanap ng Ryodan. Bakit naman? Galing kasi sila sa bayan ng mga bulalakaw. Anong sinabi mo? Totoo ba yan, Kurapika? Teka, sandali. Ano ba yung bayan ng mga bulalakaw? Ano ka baguhon? Wala ka talagang kamuang-muang ano? Makinig ka. Ang bayan ng Bulalakaw ay ang bayan para sa masasamang loob na sinuka na ng lipunan. Kawayan ng isang diktador na gustong ipagbukod-bukod ang iba't ibang uri ng tao. Balita ko nga galing na sa kung saan saan ang mga nakatira sa bayanin ngayon. Pag di pa sa mahabang panahon, hindi na makontrol ng mga politiko ang mga naniniraan sa bayan na yun. Ang sabi pa nga kulang sa 10 milyon tao ang naghahanap buhay doon. Magre-recycle sila ng basura. At kamakailan, may mga nagbebenta sa mga taga roon ng mga bigating armas. Palit ng mga mahalagang bagay na inaakalang basura ng mga taga roon. At yun ang komunidad ng mafia. Anong ibig sabihin nun? Dahil ba inaway ng Ryodan ng mafia? Ano? Doon kumukuha ng mga mamamatay tao ang mafia. Yung mga sinuka na ng lipunan, ang mga matitinik na mamamatay tao. Kaya di may pagkakaila na may ugnayan ng bayan ng Bulalakaw at ang mafia. Pero di may tutulad dyan ang Ryodan, bagamat galing sila sa bayan ng Bulalakaw.
May mga kasapi sila ng mga prominenteng tao. Kurapika, saan ka ba pupunta? May aasikasuhin ako. Papahulaan ko na ang mga ibang miyembro natin. Makinig kayong lahat sa akin. Isulat ninyo ang inyong pangalan, kaarawan at blood type dito. Hindi maaari! Ano, bakit? Bakit pa? Baliwala ng paghahanap sa Rodan ngayon. Pero, wala nang kantimpala kapag nahuli natin sila. Ibig sabihin, peligro na lang ang naghihintay sa atin. Totoo yan, pero naniniwala akong may say-say pa rin ang paghahanap sa Ryodan. Ha? Kaya nga, nag-iba na ang pakay natin eh. Ano ko Pargon? Nakalimutan mo na ba ang dating pakay natin? Ang larong Grid Island? Tumpak! Sa makalawa na mag-uumpisa ang Southern Peace Auction. Paano ka sasali doon kung kulang dala-dalaw mong pera? Sa totoo lang, Kilua, meron akong sekretong plano para sa subastahan na yan. Ano naman yung binabalak mo, ha? Basta sa ngayon, sekreto pa rin siya. Ano? Ano ka ba naman? Sabihin mo na! Nagsatakal ako! Ay, tama na! Basta, ako muna bahala sa subastahan. Ang intindihin mo na lang ay yung Ryodan. Baka ginugood time mo ako, ha? Sigurado ka may plano ka, ha? Oo naman, di lang ito siguradong magtatagumpay. Sa palagay mo ba, mga ilang porsyento yan? Ha? Gaano ka kasigurado na magtatagumpay ang plano mo? Mga ilang porsyento? Mga ilan nga ba? Siguro mga 70. 70 lang? Hindi pala, mali ako. Siguro mga 60 lang. Halos 50-50 lang pala. Sa bagay, masigurado naman yun kaysa magbalak kami makakalap ng 6 na bilyon sa loob ng 2 araw. O siya! Ikaw na ang bahala sa subastahan. Pero yung binabalak natin sa Rodan, tanda mo, hindi ubra yun kung hindi sasali si Kurapika. Kaya pag umayaw siya, hindi na natin itutuloy yun. Maliwanag? Ay, kapag kumontra ako, lalo lang siya nangungulit eh. Dadalawin kayo ng lalaki na may pulang mata. Parang anghel ang kalahati ng kanyang katawan. At sugo ng karimlan naman ang kabilang kalahati. Makabubuting ilahad ang lihim ng mga buwan. Lalong ikatutuwa niya yung lihim ng buwan ng Nobyembre. Kung papalarin, makakasama mong tao may simbolo sa noo. At matatanggal sa kalendaryo ang kuwad na Abril. Ang natitirang 6 na piraso ang maiiwan. Isuka, ano naging hula sa'yo? Patingin naman oh. Mabuti pa, wag nga. Baka ikagulat mo ang mababasa mo eh. Patingin! Ulit? Ayan. Kayo dyan, basahin nyo nga to. Ano ito? Sabi, patingin yan. Dadalawin kayo ng isang lalaki may pulang mata. At may iaalok ito sa inyo. Iaalok niya sa inyo ang patalim ng pagpipil. At aalisin niya ang lihim ng mga buwan. Mapapago sa kalalakad ang gagambang may 11 paa. At mababawasan pa ito ng 5. Huwag kang aalis sa panandali ang kuta. Dahil isa ka sa 5 paa. Piso ka. Ikaw ba ang tumaydor kay Ubo? Inrider mo nga! Tabi! Teka, wag muna. Pakinggan muna natin siya. Para ano pa? Wala akong pakialam. Malinaw dito na tinrider niya tayo. Binuko niya si Ubo dun sa grupo na nakakadena. Uminahon ka! Tandaan mo ang sinabi ng pinuno. Maagapan natin ang hula. Depende yun sa mga ikikilos natin. Piso ka, ipaliwanag mo nangyari ito nakaraang linggo. Hindi ko masabi. Sinungaling. Pero, totoo yung unang parte ng hula. At yun lang ang masasabi ko sa inyo. Tumabi ka sabi! Teka, sandali lang. Ba't di mo masabi? Kapag sinabi ko, edi parang sinabi ko na rin ang hindi ko masabi. Kaya hindi ko masabi yung gusto mo sabihin ko. Hindi sa ayaw ko sabihin, hindi ko lang masabi. Yun lang ang masasabi ko. Kung hindi kayo sang-ayon, handa akong lumaban para ipagtanggol ang sarili ko. Kaya mag-isip-isip kayo. Ganun ba? Wag na lang. Hindi biro makipaglaban sa'yo. Ano ako? Hilo? Handa ka! Grabe,
siyang lumipat ang lugar. Teka, ako ang nalipat. Nobunaga, manahimik ka muna dyan. Paano niya nagawa yun? Ewan, hanggang ngayon hindi ko pa kabisado ang kakayahan niya. Hisoka, may mga itatanong ako sa'yo. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Ano ang kakayahan ng kalaban natin? Ewan. Ano ang estilo ang ginagamit niya? Ewan. Gaano siya kalakas? Ewan. Paano mo siya nakilala? Ewan. Di bali na nga. Ang lalaki may pulang mata, sa madaling salita, ang hangal na nakakadena, ay ang kalaban na may dalawang uri ng kakayahan. Ang isa ay ginamit niya sa paghuli kay Ubo, yung isa ang pumipigil sa kilos at salita ni Hisoka. Base sa pagpapahiwatig ng patalim ng pagpigil, pinipilit ng isa ang kabila na sumunod sa mga patakaran nito. Malamang ay pinagbawalan ng hangal na nakakadena si Hisoka na magsinungaling at magsalita ng kahit ano tungkol sa kanya. Yun ang palagay ko. Hindi ako sigurado. Kapag lumabag si Hisoka sa patakaran ng lalaki na kakadena, matatapos ang buhay ni Hisoka. Napakagaling mo nga. Huwag kang mag-alala. Sinisiguro kong ako mismo ang magwawakas sa buhay mo. Hindi ako aalis dito. Meron akong gustong gawin bago ako mamatay. Kaya mabuti pa, iwanan niyo na lang ako. Ano nga uli yun? Alin, yung isang sinabi? Kapag nagpumilit daw tayong bumalik sa kuta natin, malalagas ang kalahati sa atin. Pinuno, ano nang gagawin natin? Babalik ba tayo o dito na lang tayo? Dito na lang. Ano kaya? Ano kaya kakainin ko? Ha? Saan ka ba nang galing? Galing ako dun sa mafia. Inalam ko lang kung may magaganap na subastahan ngayon. O ngayon, anong sabi? Meron nga ba? Hindi ko alam. Hindi nila ako sinagot. Nagkakagulo yata dun sa komunidad ngayon. Bakit hindi mo sabihin sa kanila na buhay pa ang mga miyembro ng Ryodan? Baka magbagong desisyon nila, hindi ba? Parehas lang yata ang magiging resulta. Takot ang mafia na magkaroon ng hidwaan sa kanila at sa bayan ng Bulalakaw. Masasabi natin na tuluyan ang natigil ang paglusob sa Ryodan. Kaya, Mag-isa kang lulusob? Wala kang mapapala kung mag-isa kang lulusob. Paano mo sila lalabanan kung di ka tutulungan ng mafia? wala akong pakialam kung umatras sila. Dahil sa simula pa ay hindi naman ako umasa sa suporta nila. Ha? Kurapika! Pwede ka ba naming tulungan? Kahit anong tutulong kami sa'yo! Wala nang pabuya ang gagawin kong ito. Ayos lang yun. Hindi importante sa akin ang pabuya. Gusto ko pa rin wakasan ang kanilang kasamaan. Kurapika, tanggihan mo. Parang awa mo na. Nakataya ang buhay mo. Kung ganon, mas lalo kitang gustong tulungan. Wala tayong iwanan. Magkakaibigan tayong lahat dito, di ba? Magkakaibigan. Sige, kung ganun, pag-usapan natin. Una, isang magbabantay sa pinagtataguan nila. Sinong may gusto? O sige, ako na lang. Basta si Pakunada lang ang babantayan mo, huwag na yung iba. Okay. Isang taga-maneho na lagi kong makakasama. Leorio, papayag ka ba? Oo. Kurapika, anong sa akin? Ikaw ang tatawag ng atensyon. Ikaw ang manggugulo. Sandali lang. Hindi ba medyo delikado yun? Harap-harapan yung gagawin niya, hindi ba? Depende na yun kung paano niya gagawin. Bakit? Paano ba? Simple lamang ang plano. Habang hawak ni Gon ang atensyon nila, dadakpin ko si Pakunada at itatakas ko siya at isasakay sa isang kotse. Si Gon na ang bahala sa paraan. Mga kalahating segundo. Hindi, isang segundo ang kakailanganin ko. Isang segundo ba ka mo? Madali naman siguro. Gon, sa'yo to nakasalalay. Kaya mo ba? Ang totoo, hindi ko pa alam. Mag-iisipan ko pa. 6 na oras na lang. Kung matutuloy ang subastahan, kikilos ang ribbon bago mag-umpisa yun. Kurapika, teka nga muna. Ah? Pabor naman oh. Saksakin mo nga ako ng patalim ng nen.